Hay ako nang pala si Kuya Char TV at ang kwento ni Nonoy. Ang batang lumaki sa gubat. Sa malayong nayon, sa paanan ng bundok, may isang batang lalaki na nagngangalang Nonoy. Siya ay kilala sa buong nayon bilang ang batang lumaki sa gubat. Ang kanyang kuwento ay puno ng hiwaga at katatagan. Si Nonoy ay ipinanganak sa isang simpleng pamilya. Ngunit noong siya ay 3 taong gulang pa lamang, isang malaking trahedya ang nangyari sa kanilang nayon. Isang malakas na bagyo ang dumaan at nagdulot ng malawakang pagbaha. Sa gitna ng kaguluhan, nawala si Nonoy. Ang kanyang pamilya ay desperadong naghanap sa kanya, ngunit wala silang makitang bakas. Sa huli, iniisip nila na siya ay nalunod na sa baha. Ngunit hindi nila alam, si Nonoy ay natangay ng agos at dinala sa gitna ng kagubatan. Doon, siya ay natagpuan ng isang matandang babae na nagngangalang Aling Maria, isang ermitanyo na namumuhay mag-isa sa gubat. Si Aling Maria ay isang mabait at matalinong babae na maraming alam tungkol sa mga halaman at hayop sa kagubatan. Siya ang nag-alaga kay Nonoy at itinuro sa kanya ang mga aral ng kalikasan. Sa loob ng maraming taon, si Nonoy ay lumaki sa piling ng gubat. Natutunan niyang mabuhay sa pamamagitan ng pangangaso, pangingisda, at pagtitipon ng mga prutas at gulay. Siya ay naging malakas at matalino at natutunan niyang makipag-usap sa mga hayop at unawain ang mga hulagway ng kalikasan. Ang gubat ay naging kanyang tahanan, guro at kaibigan, ngunit sa kabila ng kanyang masayang buhay sa gubat, may bahagi sa puso ni Nonoy na laging naghahanap ng kasagutan tungkol sa kanyang nakaraan. Isang araw, habang siya ay naglalakad sa gilid ng ilog, nakakita siya ng isang maliit na larawan na nakalagay sa isang lumang pitaka. Ito ay isang larawan ng isang bata na mukhang katulad niya, kasama ang isang babae at lalaki na tila kanyang mga magulang. Sa sandaling iyon, naalala ni Nonoy ang mga malabong alaala ng kanyang pagkabata. Nagpasya siyang hanapin ang kanyang tunay na pamilya. Sa tulong ni Aling Maria, naglakbay si Nonoy pabalik sa nayon kung saan siya ipinanganak. Doon, natagpuan niya ang kanyang mga magulang na labis na nagdalamhati sa pagkawala niya. Ang kanilang pagtatagpo ay puno ng luha at saya. Nalaman ni Nonoy na ang kanyang pamilya ay hindi kailanman sumuko sa paghahanap sa kanya. Matapos ang mahabang panahon, nagdesisyon si Nonoy na manirahan kasama ang kanyang pamilya, ngunit hindi niya kinalimutan ang kanyang buhay sa gubat. Madalas, siyang bumalik upang dalawin si Aling Maria at ang kanyang mga kaibigang hayop. Siya ay naging tulay sa pagitan ng nayon at ng gubat, nagtuturo sa mga tao kung paano pangalagaan ang kalikasan at mabuhay nang may respeto sa kapaligiran. Ang kwento ni Nonoy ay naging inspirasyon sa maraming tao. Siya ay patuloy na nagpapaalala na ang kalikasan ay hindi lamang isang lugar kung saan tayo nabubuhay, kundi isang bahagi ng ating pagkatao na dapat nating pangalagaan at igalang. Moral ng kwento. Ang kwento ni Nonoy ay nagtuturo sa atin na ang kalikasan ay hindi lamang isang lugar kung saan tayo nabubuhay, kundi isang mahalagang bahagi ng ating buhay. Dapat nating pangalagaan at igalang ito sapagkat ito ay nagbibigay sa atin ng buhay at aral. Ang pagiging matatag at matiyaga, tulad ni Nonoy, ay magdadala sa atin sa mga kasagutan at pag-asa kahit sa pinakamadilim na yugto ng ating buhay.